ang libro na ito? Sa'yo o sa akin? Sa akin. Yes. Uulitin ko. Sa'yo o sa akin? Sa akin. Ito. Bakit hindi? Ako nga una dito. Ay, ayan pala! Thank you. Hello Philippines! Hello world! Nandito po tayo ngayon sa Arroyo University upang kapanamin ang isang Arrolian para magbigay sa atin ng information about reading. Let's go! For you, what is reading? Well, reading, technically speaking, is a cognitive process in which you decipher meaning or a message out of the context, out of the words and phrases. But for me, reading is a hobby because whenever I read books, especially my most loved books, I tend to get happy and inspired. And also, for others, reading might be a passion. But all in all, for me, reading is everything. Without reading, I think we cannot communicate, not be able to learn. That's what reading for me is. Ano po yung benefits na nakukuha niyo sa reading? Siyempre, reading, sa pagkaalam ko kasi siya yun sa four macros of learning. It includes na listening, speaking, and writing. Siyempre, yung benefits nun, matututo ka, marami kang malalaman, so you'll gain information. Dalawak yung vocabulary mo, isa pa, mas marami kang maiintindihan, mas marami kang malalaman. And pangalawa, siyempre entertainment. Siyempre, lalo na kapag binabasa mo nakakatuwa o mga nakaka-inspire, siyempre, na-entertain ka rin doon. Tsaka, yung pangatlo, siyempre meron siyang nasabi na, o tinatawag na therapeutic value, in which na parang nakakalma yung senses mo. Kunyari kung nalulungkot ka, magbabasa ka ng mga positive na mga books, di ba? Kaya ng mga kapag nalulungkot ka or nahihirapan ka or may mga problema ka, di ba? Usually, magbabasa tayo ng mga Bible, di ba? Or ng mga inspirational books. So, yun yung therapeutic benefits ng pagbabasa. Yung benefits ng pagbabasa, depende yan sa tao. Pero sa akin, ang benefits ng pagbabasa, syempre, tututo ako at mas marami akong nalalaman, na-entertain ako at nare-relax ako pag nagbabasa ako. Ano po yung naging reason kung bakit naging love niyo po yung pagbabasa? Aside from those questions that, or the things that I've mentioned a while ago, therapeutic value, information source, at saka entertainment, isa rin sa mga rason kung bakit gusto ko yung pagbabasa. Kasi pag nagbabasa ako, parang nakakalimutan ko yung mga problema ko. Parang stress reliever siya. Tapos, syempre pag nagbabasa ka, napupunta ka sa ibang mundo. Yung pakiramdam na ganun. Kasi, syempre, sa realidad ng buhay, marami ka nakikita na hindi maganda, mga negatives, tapos mga hindi mo gusto. Pag nagbabasa ka, parang nakakatakas sa realidad. Yung tipong ganun. So, yun, isa yun sa mga avenue para mailabas mo yung stress mo. Kasi, tingin ko lahat mag-agree pag sinabi ko na kapag nagkatapos mong basa ng paborito mong libro, para bang na-relax ka, para nawala yung stress mo. So, maaring yun yung isa sa mga reasons kung bakit gusto ko yung pagbabasa. Last question na po, ano po yung favorite book nyo? Tsaka bakit po? Sa totoo lang, ano kasi ako, wide reader ako. Marami akong books sa binabasa. Pero, ilan sa mga binabasa ko, usually yung mga about facts, yung mga encyclopedia. Mula ng elementary ako, yun talaga yung binabasa ko. Hilig ko talaga yung pagbabasa ng mga. Lalo na yung mga makukulay, yung mga pages, yung mga illustrations. Yun talaga yung hilig ko binabasa. Nung medyo bata-bata pa ako. Pero ngayon,
nakihilig ako ng basahin yung mga suspense books. Usually, yung tungkol kay... yung author na si Mary Higgins Clark, siya yung tinaguriang America's Queen of Suspense. Kasi iba yung atake niya pagdating sa mga suspense thriller ng mga books. Hilig yung pagbabasa ng mga books niya. Tsaka isa pa, si Dan Brown, isa yun sa mga author na gustong-gusto ko. Lalong-lalo na yung book niya na Da Vinci Code at yung Angels and Demons. Tapos yung iba pa na mga books niya, halos nabasa ko na rin. Kasi hilig ko talaga yung mga ganong tipo ng genre ng books. At saka, mahilig din ako sa mga comedy books, sa mga medyo sarcastic na books, tulad ng mga books ni Bob Ong. Siyempre, sino naman hindi may in love sa mga books niya, hindi ba? Kasi yung mga topics niya usually totoo, kumbaga based sa reality. Kaya siguro nahuhumaling yung mga Pilipino sa pagbabasa ng mga books niya. Yung mga books niya na nakakabasa na pala ako, yung MacArthur, Alamat ng Gubat, Bakit Balik na Magbasa ng Libro ng mga Pilipino, at yung iba pang mga libro niya talaga nakakatuwa. So, yun yung mga libro na mga binabasa ko.